Senator Mig Zubiri may pahayag ngayon tungkol sa kanyang pagkasibak bilang President ng Senado dahil ang pinapalabas ni President Bongbong Marcos ay nagsisinungaling si Senator Zubiri. Kaya rumisbak ang butihing Senador Zubiri. Panoorin natin ang video blog ni retired General Johnny Macanas. Dito sa headlines ng Philippine Star, Marcos Jr. knew of Mig's looming ouster but denies hand. Nako, unti-unti nang nabubuking ang palasyo. Kasi palagi silang deny eh. Ang unang nagdi-deny si Senator Escudero, Senator Jinggoy, na sila-sila lang daw ng mga senador ang nag-usap-usap at walang kinalaman ang Malacanang. O ito ngayon, nagsalita ang Pangulo sa Brunei. Inamin niya na alam niya na papalitan na si Zubiri. Okay, ito yung statement ng Pangulo. Basahin na ito. It was Senator Cheese. The minute he started thinking about it, he already brought it up and he said, I think I'm going to try to be the Senate President. What's my situation? What do you think? And I did not speak to any parties at any point simply because I was out of town. Yung out of town, nasa Dumaguete daw, nasa Tacloban si PBBM nagdi-distribute ng ayuda para sa El Nino. So wala siya sa Manila nung nangyari itong kudita. So sabi niya wala siyang kinalaman. Kaya lang dito, inadmit niya na habang binibilang yung boto, he was being brief, he was monitoring the result of the voting. Ito, sabi niya, that morning I was asked if I would issue a statement on the change of leadership and I said, why? Has it changed? They said, well, someone is moving. Okay, so when I landed back in Manila at about 3 or 4 in the afternoon, I learned that it was over. It has changed. Senator Mix has stepped down. I was basically informed at every step of the way, but it moved so quickly as well. Ayun, klaro. Bago pa gawin yung kudita, bago pa nagpapirma si Escudero, nag-usap na si PBBM at Escudero. And then, nung gumagalaw na yung pirmahan, alam na alam ng presidente yung galawan sa Senado. Tapos sabi niya, may tiwala pa rin siya kay Zubiri. To me, that's a statement of hypocrisy. Kung may tiwala siya kay Zubiri, kung ako ang presidente, kailangan sa isang strong president, may control ka sa House, may control ka sa Senado. Kasi kung walang control ang presidente sa legislative, yan ang tinatawag na lame duck president, walang kapangyarihan. Kasi walang magawang maganda ang Pangulo, isang Pangulo, kung hindi maipasa yung mga batas na gusto niya. So, walang problema sa House dahil pinsan niya. So sa Senado, nandyan si Zubiri, mag 2 years na siya na nag-serve, super majority ang bilang ng senador na sumusuporta sa administrasyon, 22 sila. Kung sinasabi niya na may tiwala siya kay Zubiri, the moment, kung ako yun kung akong presidente, the moment na nagsabi si Escudero na papalitan niya si Zubiri, sasabihin ko, why? Anong dahilan? Bakit palitan niyo si Zubiri? Anong kasalanan niya? Ganon sana. But the fact na wala lang, pinabayaan niya, ibig sabihin gusto niyang matanggal. Ibig sabihin wala na siyang tiwala. Ganon ang aking opinion. Kaya
hindi ako maniwala nga wala siyang blessing. Mas naniniwala ako sa sinasabi ni Senator Zubiri na powers that be ang nagpatanggal sa kanya dahil hindi siya sumusunod sa mga instructions. So ano ngayon ang pasaring ni Senator Zubiri? Tinanong siya ng media kung ano ang comment niya kasi dinideny ni PBBM na walang nag-utos. Sila-sila lang daw mga senador. So, ibig sabihin, indirectly, sinungaling si Zubiri. So, how did Senator Zubiri responded? Sabi niya, meanwhile, okay, Zubiri, let them be, sabi niya. Let them be and let the people be the judge. Wow! Ang galing. Hindi na siya nagsalita ng marami. Malaman. Walang kinalaman ang Malacanang, ang presidente, sa pagkatanggal niya. Kasi the only powers that be na pwedeng magpatanggal sa kanya ang presidente. Sabi ng presidente, wala akong kinalaman yan. Si Escudero lang. Let them be. Yeah. And let the people be the judge. Tayo daw, mga mamamayan, ang magiging hukom. Sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang sinungaling? Again, ulit-ulit kong sinasabi ang aking opinion na nagsasabi ng totoo si Senator Zubiri. Palusot na lang nila yun. Kasi nagalit sila, yung powers that be. Unang galit nila yung charter change na hindi maipasa-pasa. Kasi ang gustong-gusto nila magkaroon ng charter change para magtagal sila sa pwesto. Ang gusto nila by 2028 ang isang politiko dyan na walang pag-asang manalo sa isang fair and square, honest election, magiging prime minister kung mapalitan ang system of government natin from presidential to parliamentary. At the only way na mangyari yon is kung magkaroon ng charter change. Mabuti na lang at maraming umaalma. Okay, salamat sa maisog rallies all over the Philippines and all over the world. At yun ang tinututulan yung charter change. Salamat sa CBCP. Salamat sa mga other religious groups, sectoral groups na umaalma sa charter change. Yun ang unang galit ng powers that be. Kasi si Senator Zubiri hindi niya kayang i-manipulate o diktahan ang mga senador na ipasa ang charter change. Ang pinakamalaking galit, PDEA leaks. Kasi nasasangkot sila. Na bakit kung totoong nagsisinungaling si Morales, di pabayaan lang nila. Dahil sinungaling, sinong maniniwala sa sinungaling? Again, let the people be the judge kung nagsisinungaling si Morales o hindi. O bakit may CCTV camera na nabanggit ang pangalang Lam, James Kumar. Ibinabribe si Morales para hindi na magsalita. O kaya winawarningan, tinatakot, napapatayin siya. Yun. Bakit ang James Kumar na pag-attend sa hearing, biglang nagkasakit. Nag-Zoom meeting na lang, nag-Zoom attendance, yun pala. Wala sa ospital dahil ang kanyang suot, hindi naman suot sa ospital, suot man sa
mamahaling bathroom ng hotel. Let the people be the judge. Saludo ako sa iyo, Senator Zubiri. Mabuhay ka. Sana mas marami pang senador nga katulad mo, yung grupo nyong Sulid 7 sa Senado. Aasahan namin yan na kayo ang fiscalizer. Huwag nyong pabayaan na lapastangan ng mga mataas ang ambisyon sa politika ang ating konstitusyon. Salamat, Senator Zubiri.